Tara na mga kaibigan. Kaya sasabihin ko sa inyo, ang 6 na klase ng mga lalaki na dapat iwasan ng mga babae, huwag na huwag kayong maghabol sa ganitong klase ng lalaki. Dahil siguradong masasaktan lang kayo sa kasamang palad. Kailangan nating maintindihan ang isang bagay. Kapag nagsisimula pa lang ang relasyon, parang lahat ay perpekto mga kapatid. Lahat ay perpekto, lahat ay maganda. Pupunta ka lang sa Sorbetes-an. Maglalakad-lakad ka sa plaza, lahat ay maganda. Pero walang alitan. Wala. Minsan, wala pa yung mga pagsubok o hindi mo pa dinadala sa relasyon ninyo dahil nagsisimula pa lang kayo. Pero sa hinaharap, dun magsisimulang sumikip ang sitwasyon. At may video na ako na nai-record sa aking YouTube channel na nagsasalita tungkol sa hindi magkapantay na pamatok. At sinabi ko, mga kaibigan, mag-ingat tayo sa hindi magkapantay na pamatok. Hindi ako ang nagsasabi nito, kundi ang mismong Biblia, ang salita ng Diyos. At maraming mga babae, mga kapatid, ang nagsabi ng ganito. Ay, pastor, ang laki naman ng pagkiling laban sa ibang relihiyon. Dahil sa video na yon, ipinaliwanag ko na ang hindi magkapantay na pamatok. Ito ay tungkol sa usaping panrelihiyon. Oo, ikaw na Kristiyano, kung makikipagrelasyon ka sa isang tao na ibang relihiyon. Sa simula, gaya ng sinabi ko, wala namang magiging pagkakaiba dahil hindi pa kayo papasok sa mas malalim na antas ng relasyon. Pero habang tumatagal, magiging sagabal ito. Dahil ayaw ng kabilang tao na pumunta ka sa simbahan, ikaw, gusto mong pumunta sa isang magdamagang panalangin. Yung isa, ayaw niya. Kaya magsisimula ng maging komplikado. Yung isa, magsisimulang isipin na masyado mong sineseryoso ang Diyos. Na parang masama yon. Alam yon. Kaya mag-ingat tayo sa hindi pantay na pamatok. Sige. Pero ngayon, hindi ko muna pag-uusapan yan. Gusto kong pag-usapan ang mga ganitong klase ng mga lalaki. At babanggitin ko ang mga lalaking maka-Diyos mula sa Biblia. Gusto ko lang lidawin dito, hindi ko sila sinisiraan. Ayos lang. Ang tinutukoy ko ay yung maling ugaling ipinakita nila. Kaya ang puna ko ay hindi laban sa tao. Sa totoo lang, hindi natin kailanman dapat husgahan ang mga tao. Dapat nating husgahan ang mga kilos ng mga tao. Ayos ba? Kaya? Ang unang lalaki na dapat takasan ng bawat babae, dapat manindigan, ay ang lalaking hindi pa mature. Siya yung lalaki. Yung lalaking parang sanggol, alam mo yon? Yung lalaki na hindi pa natutong magkaroon ng responsibilidad. Pinalaki siyang spoiled buong buhay niya. Baka nag-isang anak siya. At ang lalaking ito ngayon, tumatakas siya sa mga responsibilidad. Naalala ko na minsan may isang dalaga na lumapit sa akin sa camp noong karnabal at nandoon kami naghahanap sa Diyos. At sinabi niya, Pastor, kailangan ko talagang makausap ka. Alam mo ba kung ano? Kakakasal ko lang at mula nang dumating kami mula sa honeymoon, ang asawa ko ay hindi umaalis sa harap ng video game. Nakababad siya dyan sa video game. Hindi talaga siya umaalis. Hindi siya tumutulong sa mga gawaing bahay at hindi rin niya ginagampanan ng papel niya bilang asawa. Mga kapatid, alam niyo ba kung ano yun? Lalaki na hindi pa matured. Lalaki na parang bata pa rin mamuhay. Hindi pa talaga naging ganap na lalaki. At may talata dyan sa unang Korinto Kabanata 13, talata 11. Isinulat ko dito. Tingnan niyo kung ano ang nakasulat. Nung ako'y bata pa, nagsasalita ako tulad ng bata. Nag-iisip ako tulad ng bata at umuunawa tulad ng bata. Nang ako'y maging lalaki, iniwan ko na ang mga bagay na pambata. Kaya mga kapatid, kayo na nakikinig sa akin dyan, kayo mga lalaki, iwan na natin ang mga bagay na pambata. Ayos ba? Panahon na para akuin ang responsibilidad. Tayo ang ulo ng tahanan at kailangan natin intindihin ang ating papel. Kasi ang kasal kapatid, nagiging maayos lang kapag pareho nilang ginagampanan ang kanilang papel. Ang lalaki ang dapat maging ulo, dapat siyang manguna. Ang lalaki ang dapat maging responsable, dapat niyang alagaan ang asawa niya, tulad ng pag-aalaga ni Jesus sa iglesia. Iyan ang nakasulat sa Biblia. At ang babae, kailangan niyang suportahan ng lalaki. Ang babae ay dapat rumispeto sa lalaki. At mga kaibigan, mayroong lalaki sa Biblia na naging dakilang tao. Siya si Propeta Jeremias. Pero nung tinawag siya ng Diyos para sa isang malaking gawain, gusto kong ipakita sa iyo na nagdahilan siya sa Diyos. At ito ay isang bagay na hindi natin dapat gawin, ang magdahilan. Tama ba? Jeremias 1, versikulo 6. Tingnan mo kung ano nakasulat. Bago pa kita hinubog sa sinapupunan, pinili na kita. Bago ka pa'y pinanganak, inihiwalay na kita at itinalaga bilang propeta sa mga bansa. Iyan ang sinabi ng Diyos. Pero ang sabi ko, makapangyarihang Panginoon, hindi po ako marunong magsalita sapagkat ako'y masyadong bata pa. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin na ikaw ay masyadong bata. Kung kanino man kita isusugo, pupunta ka at sasabihin mo ang lahat ng iutos ko sa iyo. Amen? Kaya, iyon ang naging dahilan ni Jeremias. Sinabi niya, masyado pa akong bata. Kaya, mga dalaga, mga babae, mag-ingat kayo sa mga binatang yan na nasa paligid. Dahil kapag gusto mo na ng tunay na lalaki, baka hindi pa sila handa. At tandaan na, kahit sino ay pwedeng magbago. Ikaw na asawa, ikaw na kasal na. Ipagdasal mo ang iyong asawa,
Ipakita mo sa kanya ang tamang asal na dapat niyang gawin. At gaya ng sinabi ko, di ba, magkaroon ka ng karunungan. Maging isang matalinong babae, isang maingat na babae, dahil siya ang nagtatayo ng tahanan. Amen? Kaya, ito ang unang uri ng lalaki. Ang pamalawang lalaki na dapat talagang iwasan ng bawat babae ay ang selosong lalaki. Siya yung lalaking sobra kung magselos. Siyempre, ang kaunting selos ay nagpapakita ng malasakit, pag-aalaga, pagmamahal at lambing. Pero kapag sumobra na ito sa limitasyon, doon na nagsisimula maging komplikado, di ba? At maaari itong magdulot ng malalalang epekto. Mga kapatid, mga kaibigan, ang lalaking sobrang seloso ay nagiging marahas na lalaki. Ilan diyan ang sobrang seloso na umaabot pa sa pisikal na pananakit. Kaya mag-ingat ka sa lalaking sobrang seloso. At syempre, malalaman mo lang yan paglipas ng panahon. Kaya nga ako pabor na makipagrelasyon ka ng maayos at may lalim. Ayos ba? Hindi ko sinasabi na tungkol ito sa laman ha mga kapatid. Ang sinasabi ko, kilalanin mo ng mabuti ang tao, isama mo siya sa pamilya mo. Kasi ang tao, hindi lang siya nag-aasawa sa asawa niya, kundi pati na rin sa pamilya ng taong yon. Kaya, tingnan mo kung paano siya, kung paano ang ugali niya. Kapag nagkakasama kayo ng mga kaibigan o kaibigan mong babae. Siyempre, ngayon kailangan mong bigyan ng prioridad ang relasyon ninyo. Naalala ko nung nakilala ko si Thais, minsan hindi niya nagustuhan. Kasi sanay akong makipagkita sa ilang mga kaibigan kong babae. At wala namang masama doon. Tinitingnan to sila at hanggang ngayon, bilang mga kapatid kay Kristo, kasi dati nagdadasal kami ng sabay, sabay naming hinahanap ang Diyos. Pero si Thais, nagselo siya doon kasi pumunta ako para makipagkita sa mga babaeng yon sa isang salon at puro babae lang ang nandoon. Sa madaling salita, kinailangan kong isuko yon mga kapatid. Kinailangan kong talikuran yon alang-alang kay Thais bilang paggalang sa kanya. Alam kong para sa akin ay wala namang masama. Pero para sa kanya, ay isang bagay yon na nakakasakit. At lagi kong sinasabi na ang pinakamagandang paraan para sabihin mong mahal kita ay ang tumigil ka sa paggawa ng mga bagay na hindi gusto ng mahal mo. Yan ang pinakamagandang paraan para sabihin mong mahal kita. Sige? Kaya, ang kawalan ng tiwala ay maaring magdulot ng away. At kung may isang bagay na pundasyon ng relasyon, iyon ay ang tiwala. Sige ba? Tingnan mo kung ano ang nakasulat sa Kawikaan, Kabanata 6, Talata 34. Ang selos ay napapagalit sa asawa na hindi mapapakita ng awa kapag gumanti siya. Kaya, gaya ng sinabi ko, mag-ingat ka ng husto sa ganitong klaseng lalaki. Siyempre, pwedeng magbago ang kahit sinong tao. Kaya kung may pag-asa pa, ipagdasal mo siya, ipakita mo sa kanya ang pagkakamaling ito. Pero kung ayaw talagang magbago ng taong yon, at hindi pa kayo kasal, ikaw, naniniwala ako na kailangan mo nang umiwas. Ayos ba? Tara na mga kaibigan, ang ikatlong uri ng lalaki na dapat iwasan ng bawat babae, ito sasabihin ko sa inyo. Itong klaseng lalaki, siya ang sumisira sa lahat. Winawasak niya ang relasyon. Siya ang lalaking umiiwas sa responsibilidad. Ibig sabihin, yung lalaking hindi marunong manindigan. Alam mo yon, yung lalaking lagi nagtatanggol sa sarili, walang ginagawa. Hindi niya pinagtatanggol ang asawa niya. Hindi niya pinagtatanggol ang girlfriend niya. Itong lalaking ito, siya yung tipo ng lalaki na tahimik lang. Hindi siya nakikipagtalo. Alam ko na gusto ng mga babae na pag-usapan ng relasyon, di ba? Ako ay isang taong sobrang kalmado, tahimik lang. At aaminin ko sa inyo ang isang bagay. Minsan si Thais, nakipagtalo siya sa akin ng husto na nakatulog na lang ako mga kaibigan. Nakatulog ako. Hindi ko naman sinasadya o masama ang intensyon. Pero kasi ayoko talaga ng pagtatalo. At ako'y isang taong kalmado lang. Pero sa parehong panahon, salamat sa Diyos, lagi akong may responsibilidad at marunong manindigan, manguna, alam mo yon? Patang halimbawa ng lalaki sa Biblia nagpabaya ay si Adan. Sabi sa Biblia, naglalakad si Eva sa hardin at nandoon lang si Adan malapit sa kanya. At tinukso ng ahas si Eva, niloko siya ng ahas. Pinakain siya ng bunga at si Adan, hindi niya ginampanan ang kanyang papel bilang pinuno. At sa sandaling yon, siya ay nagpakawalang kibo. Hindi siya gumawa ng kahit ano at sumama pa siya sa kanya sa pagkakamali. Kaya, dapat tayong mag-ingat dahil ang lalaking ito, wala siyang ginawa para pigilan yon. At kapag ang isang tao, wala siyang ginagawa para subukang ayusin ang relasyon, para manguna, para gumawa ng desisyon, hinahayaan na lang niyang masira ang mga bagay-bagay. Kaya ikaw na lalaki, maaari mong maiwasan ng maraming sakit kapag tumayo ka bilang isang tunay na lalaki. Naiintindihan mo? Sige, tara na mga kaibigan. Ito ang ikatlong uri ng lalaki. Siya ang lalaking pabaya na dapat iwasan ng bawat babae. Ang ika-4 na lalaki na isinulat ko dito ay ang babaerong lalaki. Mahirap yan ha? At sasabihin ko sa'yo, maraming babaerong lalaki sa loob ng simbahan. Kaya mag-ingat ka.
Ikaw na babae na gustong makahanap ng lalaking makadiyos. Bigyan mo ng pansin ang mga dati niyang relasyon, pati na rin sa dalas, di ba? Halimbawa, bawat linggo may bagong girlfriend siya. At mahalaga ring tingnan mo ang kanyang nakaraan, di ba? At ang lalaking babaero ay yung walang anumang commitment. Kaya kadalasan, siya yung tipo ng lalaki na magaling mambola. Alam niya kung paano mangakit, kung paano gamitin ang tamang mga salita. Ginagagit siya ng demonyo para madaming kapatid na babae ang mahulog sa kasalanan. At pagkatapos, ay iiwanan lang sila. Kaya, mag-ingat ka talaga sa ganitong klaseng lalaki. At ang halimbawa niyan sa Biblia ay si Solomon. Sabi sa Biblia, ang lalaking ito ay nagpakasal sa 1,000 babae. Maisip mo ba yon mga tao? Isipin mo, 1,000 biyenan ang nagsasalita sa'yo. Nagbibiro lang ako ha mga tao. Palagi akong may biro tungkol sa biyenan. Pero wala naman talaga akong dahilan para magsalita ng masama tungkol sa biyenan kong si Lucimeire. Kasi inaalagaan niya ako. Tingnan mo, pati mga kaibigan ko sinasabi, Juninho, grabe, pinagpala ka ni Lord pare. Kasi pagdating ko doon, naghahanda na agad siya ng kahon ng tsokolate para sa akin. Tinatanong na agad kung anong gusto kong hapunan. Kaya dapat lang talaga ako magpasalamat sa biyenan ko. Pero balik tayo sa usapan tungkol sa lalaking babaero ha. Noong panahon ni Solomon, ang poligamya, ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng maraming asawa ay karaniwang gawain noon. Hindi yon kailanman inaprubahan ng Diyos. Hindi kailanman pinayagan ng Diyos yon. Kahit kailan. Pasensya na. Hindi kailanman nalugod ang Diyos dyan at sa bagong tipan. Sinasabi sa Biblia na ang lalaki ay dapat maging asawa ng iisang babae lamang. Pero sa panahon na yon mga kapatid, alam natin na sa kasamaang palad, napakahirap makahanap ng mga lalaking may pananagutan, yung talagang tapat. Pero meron pa rin ha. Ikaw na niloko, ikaw na labis na nadismaya. Alamin mo na may mga lalaking makadiyos na araw-araw ay nananalangin, naghahangad na makatagpo ng isang babaeng makadiyos. Maaring sa simbahan ninyo ay wala, maaring mahirapan kang makahanap ng ganong tao, pero siguradong meron. At ang pag-asa na meron ako nung ako'y binata pa, ay na may inihandang tao ang Diyos para sa akin. Hindi ko alam kung nasaan siya, pero nagtiwala ako at naniwala ako kahit na parang walang pag-asa. At iyan ang dapat mong pagpasiyahan. Maghihintay ako sa Panginoon. Siyempre, hindi mo naman pwedeng isara ng tuluyan ang puso mo dahil kung may dumating na pagkakataon, minsan, hindi ito ayon sa inaasahan mo. Pero alam ng Diyos kung ano ang mas mabuti para sa atin, di ba? Kaya, ang Diyos, kaya niyang ilagay ang mga tao sa landas mo. Kaya kanyang ipakita ng mga opsyon na akma para sa'yo. Sabi sa Biblia, sa Awit 25, na ang Diyos ang nagtuturo sa atin ng tamang landas na dapat nating tahakin kung may takot tayo sa Diyos. Kaya, hindi pipili ang Diyos para sa'yo. Pero gagabayan ka niya. Minsan, maglalagay siya ng isang tao dyan sa simbahan. O kaya naman, ikaw ang kailangang maghanap at makakakilala ka ng mga taong akma sa iyong personalidad. Pagkatapos, susuriin mo ang mga katangian nila at titingnan mo kung bagay kayo o hindi. Ayos ba? Palagi kong sinasabi na ang relasyon, kailangan meron itong 3 bagay. Paghahayag, emosyon, at kailangan meron din itong rason. Makinig ka. Emosyon, rason, at paghahayag. Emosyon, kasi ikaw, hindi ko alam kung tama ang sinabi ko. Hindi ko alam kung nalito ako dito. Pero emosyon, una, kasi kailangan mong tingnan kung may nararamdaman ka. Okay ba? Kailangan mong bigyang pansin kung may nararamdaman ka. Walang saysay na makadiyos ang taong yon. Pero wala ka namang nararamdaman para sa taong yon. At sinasabi ko yan kasi maraming taong nakakamali dyan. Yung babaeng gustong-gusto ng lalaking makadiyos, na kapag nakatagpo siya, hindi niya iniisip kung talagang naakit siya ng lalaking yon. Kung may nararamdaman siya para sa kanya. Naintindihan mo? Kaya bigyang pansin mo talaga ang nararamdaman mo. Ang pangalawang bagay ay ang rason. Kailangan mo ring kumilos ng may katuwiran. Kailangan mong isipin, ito ba ang lalaking gusto ko para sa buhay ko? Ito ba ang babaeng gusto ko para sa sarili ko? Naiintindihan mo? Dahil kung hindi ka kikilos ng may katuwiran, baka mapahamak ka. Kaya kailangan mong isipin kung paano niya tratuhin ang mga magulang ko. Paano niya tratuhin ang mga kapatid ko, ang pamilya ko, at ang ibang tao. May mga pangarap din siya, halimbawa. Sabihin na lang natin na ang pangarap mo ay manirahan sa Estados Unidos. Minsan, ayaw talaga niya umalis ng Brazil. Ibig sabihin, mabibigo kayo maliban na lang kung handa kang isakripisyo yon. Kung handa ka naman, ayos lang, naiintindihan mo? At ang pangatlong bagay ay ang revelasyon. Kailangan mong magdasal. Kailangan mong hilingin kay Diyos na ipakita sa'yo. Tama ba ito? Diyos, bigyan mo ako ng mga palatandaan. Kung hindi ito ayon sa iyong kalooban, Panginoon, alisin mo siya sa aking landas. Mga kapatid, ito ang pinakamatapang na panalangin at ito rin ang pinaka-epektibo, maniwala kayo sa akin. Gagawin mo ang panalangin na ganito, Diyos. Kung hindi ito ayon sa iyong kalooban, alisin mo siya sa aking landas. Tara na mga kaibigan, ang ikalimang lalaki na dapat talikuran ng bawat babae ay ang lalaking wala talagang direksyon sa buhay. Itong lalaking ito, wala siyang direksyon. Wala siyang focus.
Hindi niya alam kung saan niya gustong makarating. At higit pa doon, wala rin siyang commitment sa Diyos. Ito yung lalaking laging iniwasan ng relasyon niya sa Diyos. Palagi siyang, pwede namang pumunta sa simbahan, pero hindi na ako naloloko doon. Maraming tao ang pumupunta sa simbahan, pero wala rin namang nangyayari. Tama ba? Ang lalaking naliligaw sa buhay, wala siyang layunin. Baka wala rin siyang kagustuhang magtayo ng kinabukasan. At ang lalaking ito, lagi niyang ginagawang biktima ang sarili niya. Karaniwan na ngayon na makakita ka ng mga taong ginagawang biktima ang sarili nila, di ba? Tipong, hindi ako makahanap ng trabaho kasi ayaw ni Juan. Mga kapatid, hindi ko sinasabi na kung ikaw ay walang trabaho, may ginagawa kang mali. Hindi ganon. Minsan ginagawa mo naman ang lahat ng tama at ikaw ay masipag. Pero hanggang ngayon, wala ka pa ring nahanap. Pero, sa kasamaang palad, marami talagang tamad na lalaki dyan. Maraming lalaki na pwede namang magtrabaho. Gawa ka ng paraan, magbenta ka ng, o ikaw mismo gumawa ng tinapay na may palaman dyan. May pinsan ako na lumalabas siya para magbenta ng tinapay na may keso. Nilalagay niya sa tray, ganyan, sa isang, pasensya na, sa isang kahon ng styrofoam, tinapay na may keso, na may palaman na manok, na may karne, at lumalabas siya para magbenta at maganda ang kinikita niya doon. At may halimbawa, di ba, sa Biblia, ng isang dakilang tao ng Diyos, pero sa simula ay umasa siya sa mga palusot na si Gideon. At gusto kong basahin sa iyo ang nakasulat sa mga hukom, Kabanata 6, talata 15. Pakinggan mo kung ano ang sinasabi. Panginoon, sagot ni Gideon, paano ko mailigtas ang Israel? Ang angkan ko ang pinaka hindi mahalaga sa Manases, at ako ang pinakamaliit sa aming pamilya. Kaya mga kapatid, si Gideon, sa sandaling iyon, gusto niyang takasan ang tawag ng Diyos na bumuo ng malaking hukbo para ipaglaban ng bayan ng Israel. Kaya ang Diyos, syempre, hindi niya tinanggap ang palusot na iyon. At sigurado ako na kung tinanggap ng Diyos o kung umasa siya sa palusot na iyon palagi, hindi sana siya naging dakilang tao ng Diyos. Ayos ba? Kaya, magbigay ka ng malaking pansin sa mga taong ito na ayaw bumuo ng kahit ano sa buhay, walang focus, walang layunin. Syempre, tulad ng sinabi ko, kahit sinong tao ay pwedeng magbago. Kahit sinong tao ay pwedeng. Bigla na lang, di ba, na gustuhin ng tao na makamit ang isang bagay. Maaring ang tao, wala siyang kasiyahan sa trabaho niya. Pero hindi ibig sabihin na may mali. Minsan, simpleng dahil lang hindi talaga yon ang trabaho na dapat kinaroroonan ng tao. Alam mo yon? Ako, kung ako ay halimbawa naging manager ng tindahan, siguradong palpak, malulugi ko ang tindahan. Kasi hindi ko gusto. Hindi yun ang trip ko. Gets mo? Kaya ngayon, ginagawa ko ang gusto ko. Hindi ko sinasabi na dapat puro lang gusto natin ang ginagawa natin sa buhay na to. Hindi. Minsan, kailangan mong gawin ang maraming bagay na hindi mo gusto. Pero lagi mong isipin, gusto ko rin mag-enjoy sa trabaho ko. Gusto kong makabuo ng isang bagay. Gusto kong kumita ng mas maraming pera. Kaya, mahalaga lahat yan, di ba? Dapat talaga nating gustuhin ang umasenso sa buhay. Dapat may ambisyon tayo. Hindi yung makasariling ambisyon, kundi yung healthy na ambisyon na tumutulong sa ating umunlad sa buhay. Okay ba yon? Nag-enjoy ba kayo mga kaibigan? At ngayon, magsasalita ako tungkol sa huling halimbawa. Siyempre, marami pa, di ba? Pero para sa akin, ito ay hindi katanggap-tanggap, yung lalaki na sinungaling. Itong lalaking sinungaling ay yung lalaki na, sa kasamaang palad, hindi mo talaga mapagkakatiwalaan. At gaya ng sinabi ko, ang tiwala ang pundasyon ng isang relasyon. Para magtagumpay, ang tiwala ang pinakamahalaga. At may dalawang lalaking maka-Diyos. Pero pumalpak sila sa bagay na ito, di ba? Ang una ay si Pedro. Siyempre may iba pa. Pero naalala ko si Pedro na nagsinungaling siya nang sinabi niyang hindi niya kilala si Jesus. Eksaktong sa oras na pinakakailangan ni Jesus ang tulong niya. Duwag siya noon. Kaya nagsinungaling siya sa pinakaimportanteng sandali. At ang isa pang lalaki ay si Jacob, na alam ng lahat na bago siya naging tao ng Diyos, siya ay isang manlilinlang at nagsinungaling siya sa sarili niyang ama. Kaya, magbigay pansin ka sa mga detalye, sa maliliit na kasinungalingan at maging matatag sa pagsasabi na hindi mo tinatanggap ang kasinungalingan. Maging matatag ka, dahil kapag tiniis mo yan, lalaki yan, hindi yan titigil. Okay? Ang kasinungalingan ay isang napakadelikadong bagay. Dahil ang mga lalaking yan, pwede nilang sirain ang buong buhay mo at ang buong pamilya mo. Magmuni-muni tayo tungkol sa buhay ni Jacob. Sabi sa Biblia, nagsinungaling siya sa kanyang ama. Ninakaw niya sa kanyang kapatid ang biyaya ng panganay at naging takas siya mula sa kanyang kapatid ng mahigit 20 taon. Mga kapatid, isipin niyo ang paghihirap ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, ng kanyang mga tauhan dahil kailangan niyang mamuhay bilang isang takas. Kaya, yon ay nagdulot ng sakit. Paghihirap na tumagal ng maraming taon dahil sa pagkakamaling nagawa niya noon. Kaya, mag-ingat ka talaga sa ganitong klaseng ugali dahil maaari nitong palubugin ang buong bangka
at ikaw ang magdusa sa mga kahihinatnan. Okay? Papuri sa Diyos. Mga kaibigan, ito ang mensaheng gusto kong ibahagi ngayon. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kaibigan. Mahigpit na yakap. Manatili kayo sa kapayapaan ng Panginoon.